Paano kaya kung Iglesia ni Cristo ang manguna sa lahat ng matataas na departamento at posisyon sa ating gobyerno? Naisip ko lang naman, ano kaya ang mangyayari kapag hihimay-himayin mong mabuting makikita mo na ang pinagmulan ng problema at ang mga sangkot sa korupsyon na ito ay hindi mga Iglesia ni Cristo? Ew, kakahiya kayo. Huwag na nating tanungin kung ano ang mangyayari kung hindi mga Iglesia ni Cristo ang mangunguna sa lahat ng departamento at posisyon ng pamahalaan. Tingnan nyo na lang ang nangyayari ngayon. Nagdudumilat na katotohanan. Tinatanong pa ba yan? Siyempre, napakalawak na korupsyon, sisihan, palakasan, kickback, padrino system, politikahan at abuse of power. Yan ang kasagutan dyan kapag hindi Iglesia ni Cristo ang nanguna sa pagpapatakbo ng gobyerno. Paulit-ulit kang bumoboto ng politikong Katoliko. Ano ang aasahan mo? E di walang pagbabagong korupsyon sa gobyerno. Tingnan mo ngayon ang nangyayari, di ba? Wala namang choice. Sila-sila lang din ang tumatakbo sa politika. Tapos, sisisihin nila ang iglesia kung bakit naluklok daw ang mga corrupt politician na yan. Di man lang nila naisip na nasa around 3% lang ang mga INC sa Pilipinas at 97% ang hindi na iglesia ni Cristo. Kahina naman ng 97% na ito. Yung 3% pa talaga ang sinisisi nyo. Panigurado pag narinig ng mga bitter sa INC ang salitang, bakit walang korupsyon sa Iglesia ni Cristo pero laganap ito sa gobyerno? Biglang iinit ang mga tumbong na mayan. At sasabihin anong walang korupsyon sa Iglesia ni Cristo? Di ba may iskandalo kayo noong 2015 na kumalat na may corruption kayo? Gobyerno ng Pilipinas hindi maayos hanggat hindi majority ang mga Iglesia ni Cristo ang nakaupo sa pamahalaan. Naimbag nga aldaw yu amin manin mga kabagis. Magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo. Magandang araw po. At kahit kailan, syempre, hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, minsan mo na bang naisip paano kaya kung majority sa mga posisyon sa gobyerno ang nakaupo ay mga Iglesia ni Cristo? Naku po, ang sarap naman no. Panigurado, magiging maayos ang takbo ng pamahalaan ng bansang Pilipinas. Baka naman mag-react naman ang mga majoriting Katoliko dyan. Na bakit ang mga INC ang dapat na majoriting nakaupo sa mga posisyon sa gobyerno. Siyempre, maiisip ko ba naman to kung ang gobyerno natin na pinangungunahan ng majoriting Katoliko ngayon ay maayos. Walang malawakang garapalang korupsyon. Naisip ko lang naman, what if majority sa mga posisyon sa gobyerno ay Iglesia ni Cristo ang nakaupo? Abay kainam naman nun. Bakit to? Panigurado, lalabas at makakagawa ng maayos na sistema para sa transparency and accountability sa paghawak ng pondo ng bayan. Mahihirapang magnakaw na panigurado ang mga Katolikong korap na mga politiko. Nako po, mga kabagis, ang bibigyan po natin ngayon ng punto, komentaryo, kritisismo at reaksyon ay ang video ni Ingo News Commentaries. Pakisuportahan din po itong si Ingo, mga kapatid. Bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang video ito
Siyempre ho, wag na wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Pakishare na rin ho ang bidyong ito para mas marami pang viewers ang maabot ng bidyong ito. Isa sa pinakamalaking palaisipan sa ating bayan ay kung bakit nagagawang magpatayo ng Iglesia ni Cristo ng malalaking proyekto ng mabilis, dekalidad at walang bahid ng korupsyon. Samantalang ang gobyerno ng Pilipinas ay madalas na nasasangkot sa mga isyu ng katiwalian at mabagal na pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura. Ang Iglesia ni Cristo ay nakapagpatayo na ng malalaki at world-class na mga gusali tulad ng Philippine Arena, libu-libong gusaling sambahan sa loob at labas ng bansa, mga proyektong pangkabuhayan tulad ng eco-farming at livelihood programs, malalaking relief operations na mabilis at organisadong naipapamahagi sa mga nasalanta ng sakuna. Kung nagagawa ito ng isang relihiyosong organisasyon ng walang katiwalian, bakit hindi ito magawa ng pamahalaan ng Pilipinas na mayroon naman sanang mas malaking pondo at mas maraming tauhan? Sa talakayang ito, sisiyasatin natin ang mga dahilan kung bakit hindi magawa ng gobyerno ang kahangahangang disiplina at kasipagan na ipinapakita ng Iglesia ni Cristo at ano ang mga maaaring solusyon upang maisabuhay ito ng pamahalaan ng ating bansa. Hindi talaga kayang gawin ng gobyerno ng Pilipinas. Nahigitan ang kayang gawin ng Iglesia kung ang pag-uusapan ay ang integridad sa mga gawain neto. Ikaw ba naman? Naging kultura na ng mga nasa gobyerno ang korupsyon. Kapag hindi ka korap, naku po, lagot ka. Tingnan nyo ang ginagawa ngayon kay Kong Marcoleta. Hindi pa yan nakaupo bilang senador ng bansang Pilipinas. Pero pinagtutulungan ng siraan. Kasi nga lagot lalo sila pag nakaupo ang Kong Marcoleta na isang Iglesia ni Cristo sa Senado. Kaya tama lang ang ginawang pag-endorso ng political party na itinayo ng yumaang former Senador Miriam Defensor Santiago, ang People's Reform Party kay Kong Rodante Marcoleta. Tama nga ang kasabihang, bird with same feather, flock together. Ang problema ng Pilipinas ngayon, mga kabagis, huwag muna nating pakialaman ang ibang bansa. Kapag hihimay-himayin mong mabuting, makikita mo na ang pinagmulan ng problema at ang mga sangkot sa korupsyon na ito ay hindi mga Iglesia ni Cristo. Ew, kakahiya kayo. Paano kaya kung Iglesia ni Cristo ang manguna sa lahat ng matataas na departamento at posisyon sa ating gobyerno? Naisip ko lang naman, ano kaya ang mangyayari? Huwag na nating tanungin kung ano ang mangyayari kung hindi mga Iglesia ni Cristo ang mangunguna sa lahat ng departamento at posisyon ng pamahalaan. Tingnan nyo na lang ang nangyayari ngayon. Nagdudumilat na katotohanan. Tinatanong pa ba yan? Siyempre, napakalawak na korupsyon, sisihan, palakasan, kickback, padrino system, politikahan at abuse of power. Yan ang kasagutan dyan kapag hindi Iglesia ni Cristo ang nanguna sa pagpapatakbo ng gobyerno. Napakatagal nang maraming nagsasabi na mga politiko na kapag sila ang nanalo ay lalabanan nila ang korupsyon. Pero tingnan nyo naman nga rod ngayon, may nabago ba?
Tanungin mo kung ano ang mga relihiyon na mga yan. Di ba halos lahat Katoliko? Paano kaya no? Ito naisip ko lang naman. Sabi ni Albert Einstein. Ewan ko kung siya talaga ang may quote nito. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Ano daw? Ang insanity daw. Ano sa Tagalog ang salitang insanity? Kalokohan, pwede. Kakulangan ng pag-iisip, pwede din. Kawalan ng katwiran, yun rin, pwede. Baliw, lalong pwedeng-pwede na translation ng insanity from English to Tagalog. Yan daw ang maaaring kalagayan ng mga taong paulit-ulit na ginagawa ang isang bagay pero nag-e-expect ng ibang resulta. Loko, wala sa logic o baliw ang taong paulit-ulit ang ginagawa pero umaasa ng ibang resulta. Paulit-ulit kang bumoboto ng politikong Katoliko. Ano ang aasahan mo? E di walang pagbabagong korupsyon sa gobyerno. Tingnan mo ngayon ang nangyayari, di ba? Wala namang choice. Sila-sila lang din ang tumatakbo sa politika. Tapos, sisisihin nila ang iglesia kung bakit naluklok daw ang mga corrupt politician na yan. Di man lang nila naisip na nasa around 3% lang ang mga INC sa Pilipinas at 97% ang hindi na iglesia ni Cristo. Kahina naman ng 97% na ito. Yung 3% pa talaga ang sinisisi nyo. Ganito kaya ang gawin nyo, no? Kesa sisihin nyo ang INC kung bakit naluluklok ang mga politikong Katolikong korap. Kasi nga, wala namang choice ang iglesia dyan. Dahil halos puro Katoliko naman ang mga tumatakbong politiko. Di ba, Ginoong Wendell Talibong? Alam kong kino-content mo ako. Dalawa kayo ni Fuckbuster. Papansin itong mga paring vlogger na ito. No? Ganito gawin nyo at gawan nyo na rin ng content. Naturuan ng simbahang Katolika ng mabuti ang mga Katoliko mula pagkabata na matakot sa kautusan ng Diyos. Magkaroon ng maayos na moralidad upang maiayos ang mindset ng mga korap na mga politikong Katoliko. Diba? Magandang suggestion yon, Ginoong Wendell Talibong. Huwag na kayong magreklamong dalawa ha, ni Fuckbuster. Dahil sa ayaw at gusto nyo, Iglesia Katolika Apostolika Romana ang may pananagutang moral upang ayusin ang mindset ng mga korap politician na Katoliko. Alangan naman kami ang magturo sa mga yan na magandang asal o tamang gawain sa gobyerno. Antayin ko ang sagot mo ha, Ginoong Wendell Talibong. Alam kong namimili ka lang ng topic na binablog at sinasagot eh. Kung hindi kayang ayusin ng simbahang Katolika ang mindset ng mga corrupt politician, hindi naman siguro kalabisan na hilingin ko dito ngayon at makatwiran lang na simulan natin sa isang hakbang. Iboto natin si Kong Rodante Marcoleta na isang Iglesia ni Cristo bilang senador ng Pilipinas para sa 2025 midterm national election. Pwede ba yun? Siyempre, pwede. Yun ngang magnanakaw na Katolikong politiko, binoboto nyo. Si Kong Marcoleta pa kaya? Lalo't may pahintulot naman yan at basbas ng tagapamahala ng Iglesia ni Cristo ang pagtakbo ni Kong Marcoleta. Sobrang dumbbell mo na lang kung hindi mo pa rin naintindihan ang sinabi ko. Tuloy! Sisiyasatin natin ang mga dahilan kung bakit hindi magawa ng gobyerno ang kahangahangang disiplina at kasipagan na ipinapakita ng Iglesia ni Cristo at ano ang mga maaaring solusyon upang maisabuhay ito ng pamahalaan ng ating bansa.
Bakit magkaiba ang sistema ng Iglesia ni Cristo at gobyerno? Ang Iglesia ni Cristo ay may sentralisadong pamamahala at isang malinaw na sistema ng disiplina at pananagutan. May iisang leader na nagpapatupad ng desisyon at direksyon sa lahat ng kaanib. At disiplinado at masunuri naman ang mga kaanib kapag sinabi ng pamamahala na may proyektong ipatutupad. Ang bawat isa ay sumusunod at tumutulong ng walang pag-aalinlangan. Kapansin-pansin din ang transparency at accountability sa paghawak ng mga pondo na nagagamit naman ng tama. Walang nasasayang at walang sino mang nagbubulsa ng pondo para sa personal na interes. Habang sa gobyerno naman, maraming ahensya, iba't ibang interes at malawakang korupsyon. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay may maraming opisyal, maraming ahensya at iba't ibang partido na may kanya-kanyang interes. Dahil sa dami ng layers ng burokrasya, ang isang proyekto ng gobyerno ay kailangan dumaan sa napakaraming ahensya, kaya bumabagal ang implementasyon. Isama na rin natin ang politika at padrino system, kung saan maraming opisyal ang inuuna ang kanilang pansariling interes at hindi ang kapakanan ng mamamayan. Nariyan din ang korupsyon at kickback system na talaga namang malulula ka sa maraming proyekto na puro overpriced at substandard materials, mabagal na paggawa at nauuwi na lang sa hindi pagkatapos dahil kulang na ang pondo. Dahil walang batas na lumalapas sa kakulangan sa accountability, kakaunti lang ang napaparusahan kahit may katiwalian, kaya nagiging normal na lamang ito sa gobyerno at sa ating lipunan. Sa madaling salita, ang Iglesia ni Cristo ay may isang malinaw at disiplinadong sistema, samantalang ang gobyerno ay nahihirapan dahil sa masalimuot at maduming politika at kawalan ng pangil ng batas. Bakit walang korupsyon sa Iglesia ni Cristo pero laganap ito sa gobyerno? Panigurado pag narinig ng mga bitter sa INC ang salitang, bakit walang korupsyon sa Iglesia ni Cristo pero laganap ito sa gobyerno? Biglang iinit ang mga tumbong ng mga yan. At sasabihin anong walang korupsyon sa Iglesia ni Cristo. Di ba may iskandalo kayo noong 2015 na kumalat na may corruption kayo? Napaniwala ng mga fallen angels na may corruption daw sa iglesia, na sinabayan at ginatungan ng mga mainstream media at pinasiklab lalo ng mga political party na nakaramdam na hindi sila dadalhin ng iglesia sa 2016 national election. Taong 2025 na ngayon, mga tukmol, nakatayong matatag pa rin ang INC. Kung may korupsyon ng INC, ang tanong, saan siya nangurap? Sa kaban ba ng bayan o sa sarili niyang kaban? Alam ko ang sagot ng mga yan. Siyempre, sasabihin ng mga yan sa kaban mismo ng INC, nagkaroon ng korupsyon. Siyempre, wala naman kayong access sa kaban ng bayan. Galing ko, no? Pwede na ba akong manghula? Nababasa ko ang isip niya. Ang tanong ulit, alam mo ba kung gaano kahigpit at katransparency ang daloy ng pera sa Iglesia ni Cristo? Kaya sinasabi nyo na may korupsyon sa Iglesia. Siyempre, ang sagot ng mga yan, wala silang alam dahil nga hindi sila Iglesia ni Cristo. O ba't mo nasabing may korupsyon sa INC? Alam mo bang kahit sentimo hindi ka makakapagnakaw sa Iglesia ni Cristo? Kahit sentimo, nakaresibo, tukmol. Nako po, kung may korupsyon ang INC, ano na ang tawag natin sa mga relihiyon na nagbebenta na ng mga simbahan sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo? Kung may korupsyon ang Iglesia, saan niya kinukuha ang pagpapatayo nito ng mga naglalakihan
at naggaganda ang kapilya sa buong mundo. Take note, hindi yan basta-bastang mga kapilya lang ha. Marami dyan, isang kapilya pa lang ng INC. As in, kapilya pa lang. Isang kapilya. Katumbas na ng 3,000 na unit ng simbahan ng ibang relihiyon. Grabe no? Isang kapilya pa lang. Nasa around 300 to 500 million na agad. Agasim that. May corruption pa yan ha. Hindi pa yan nagpapabingo at humihingi sa gobyerno o kahit kani-kanino para magkapondo. Ang tindi. Tapos sasabihin yung may korupsyon ang Iglesia ni Cristo. Ewan ko sa inyo mga tukmol. Baluktot na ang pag-iisip nyo. Tuloy! Ang korupsyon sa gobyerno ay bunga ng isang sistemang puno ng butas at kawalan ng pananagutan. Kung titignan natin ang INC, sila ay may mahigpit na pananagutan at disiplina sa paggamit ng pondo. Ang mga donasyon at abulayan ng mga kaanib ay mahigpit na minomonitor at ginagamit lamang para sa tamang proyekto. Ang pondo ay hindi maaaring kunin ng basta-basta ng sinuman ng walang pahintulot o ng walang malinaw na direksyon. Ang bawat proyekto ay may malinaw na budget at accounting, kaya walang nasasayang o nawawalang pera at bawat sentimo ay nareresibuhan ng maayos. At higit sa lahat, ang mga opisyal ng Iglesia ni Cristo ay may mataas na antas ng takot sa Diyos at pananagutan, kaya hindi sila basta-basta natutukso sa salapi. Samantalang sa gobyerno ay may mahinang sistema ng transparency at accountability, at maraming opisyal ang hindi takot sa batas dahil madalas na hindi napaparusahan ng mga tiwali. May mga ghost projects din na ginagastusan ng daang-daang milyon hanggang bilyong piso ng salapi pero hindi naman natatapos. O worst case ay wala talagang nasisimulan. Andyan din ang kickback system, kung saan ang ilang opisyal ay kumukuha ng porsyento mula sa proyekto kapalit ng approval sa bidding. At isabay mo na rin ang mabagal na hustisya sa Pilipinas na nagiging hadlang para maparusahan ng mga tiwali. Ito naman ang ating tanong, may solusyon pa ba? Kung mas paiirali ng sistema ng pananagutan tulad ng ginagawa ng Iglesia ni Cristo, maaaring mabawasan ang katiwalian sa ating pamahalaan. Ano ang maaaring maging solusyon ng pamahalaan? Kung nais ng gobyerno na tularan ng tagumpay ng Iglesia ni Cristo sa pamamahala ng kanilang mga proyekto, kailangang gawin ng mga sumusunod. Magkaroon ng mas matibay na pananagutan sa pondo. Gamitin ang bawat sentimo ng buwis sa tamang proyekto gaya ng ginagawa ng INC sa kanilang mga abuluyan. Ipatupad ang real-time public monitoring ng mga pondo ng gobyerno upang makita agad kung may anomalya. Linisin ang sistema ng burokrasya at politika. Bawasan ang sobrang dami ng ahensya na nagpapabagal sa pagpapatupad ng proyekto. Tapusin na rin ang padrino system at bigyan ng pantay na pagkakataon ng mga kwalipikadong tao sa gobyerno. Mas mahigpit na parusa sa korupsyon tulad ng sa INC. Kung saan mahigpit ang disiplina, dapat ay magkaroon ng agad-agad na parusa sa mga opisyal na mahuhuling korap. Dapat magkaroon ng mas mabilis at episyenteng sistema ng hustisya upang ang mga tiwali ay maparusahan agad. Pagpapalaganap ng disiplina at pagkakaisa. Tulad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na masunurin at disiplinado, dapat ituro sa lahat ng Pilipino ang kahalagahan ng pagiging responsable sa bayan. Magsagawa ng malawakang kampanya sa disiplina at patriotismo upang ang bawat Pilipino ay matutong umako ng responsibilidad sa ating bansa. Posible nga bang magawa ito ng pamahalaan? Oo, kung magkakaroon ng tamang sistema, disiplina at pananagutan. Ang Iglesia ni Cristo ay isang patunay na ang isang organisasyon ay maaaring maging mabisa,
disiplinado, at walang katiwalian kung ang pamamahala nito ay may matibay na pananagutan at prinsipyo. Kung susundan ng pamahalaan ng mga mabubuting aral ng Iglesia ni Cristo sa tamang pangangasiwa ng pondo, disiplina at episyenteng proyekto, maaaring maging isang mas maunlad, mas organisado at mas maayos na bansa ang Pilipinas. Isang bansang walang korupsyon at may tunay na malasakit sa mamamayan. Ang tanong, may kakayahan ba ang mga namumuno sa gobyerno na talikuran ng kanilang pansariling interes at unahin ang kapakanan ng bansa? Kung kaya ng Iglesia ni Cristo, dapat kaya rin ng pamahalaan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Kung gagayahin lamang ang sistema ng Iglesia ni Cristo, panigurado malilinis ng paunti-unti ang ating gobyerno mula sa mga tiwaling parasitiko sa ating pamahalaan. Nagawa na ng Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, posible kung majority sa mga nakaupo sa pamahalaan ay INC. Pero sa ngayon, malabo yang maramihang babasbasan. Papayagan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na pumasok sa politika tulad ng Kong Marcoleta. Pag nagpilit ka na pumasok sa politika na hindi pinahintulutan, di tiwalag ka. Talo ka pa rin kasi di mo makukuha ang suporta sa pagboto ng INC. Kaya sa ngayon, dapat siguraduhin po natin na manalo ang Kong Marcoleta sa paparating na national midterm election. Tagumpay! Palakpakan! Yun, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.